natutunan natin na yung mga matatanda sa atin naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala mayroong 20 kasifa, 20 na sifa. Ayan, sa mga tausog, meron kaming term dyan sa parukunan, tinatawag namin na sipat kauhaan. Sipat kauhaan. In Allah Ta'ala sangat makakitain lawan niya buta. Ganyan, In Allah Ta'ala sangat makadungog in lawan niya bisu. Yan. Ibig sabihin yung Allah Ta'ala basir, ang opposite niya bulag. Ang Allah Ta'ala basirun bila basar, sami'un bila sama. Critical. Kaya nung gitranslate nila itong akida ng Asy'ariyah sa tausog, lalong na ang tausog sa isip nila. Kaya sabi nila, dapat in mga bihayan paglingkuran. Ibig sabihin mag-upo. Mag-upo ka talaga kay mahilo yung utak mo. Hindi mo maintindihan. Tandaan ninyo ang hak, ang katotohanan, malinaw pa yan sa sikat ng araw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Mayroon mang lobes konti, hindi mo maintindihan, pero tandaan ninyo, ipapaintindi at ipapaliwanag yan sa inyo sapagkat naniniwala tayo na ang Quran Al-Karim, anong sabi ng Allah Ta'ala? Syahru Ramadanul ladhi unzila fihi al-Quran. Hiram muna tayo sa Ramadan, ha? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sabi ng Allah Ta'ala, ipinadala ng Allah Ta'ala, binaba niya ang Quran sa buwan ng Ramadan, gabay sa mga tao at paliwanag, pagpapaliwanag, pagpatinaw sa Bisaya, pagpapayag ng Allah Ta'ala, second sang hidayah, minal huda wal furqan, lianna al-Quran yufarriqu bainal haqqi wal batil. Furqan, ibig sabihin yung nagbibigay siya ng separation, distinction, sa hak, sa totoo, at sa hindi totoo. So, napaka-clear. Hindi yung sasakit ang ulo mo. Yung bang marami pang mga sinasabi sa amin na tigum-tigum sa tausog, yung riddle, sasabihin sa'yo na, bangkaw nagsambahayang na, hariin laong niya habaran mo hindi muting. Kung nagsasala ka na saan sa katawan mo ang hindi magsinungaling, hanapin mo pa sa katawan mo yan. Yun ba ang tama na akida? Malinaw na akida? Bukod nito akida, hindi tamang akida. Sira na akida yun. Kung yan ang paniniwala ng tao, hanggang sa umabot sila sa punto, mayroon akong narinig na isa sa mga kamag-anakan namin na sinabi niya, sana nagtawba sa bago sa namatay, ang sinabi niya, ang Allah Ta'ala babae. A'udhu billah. Nakita niya daw dun sa may dagat sa Samal Island. Nakakatawa na nakakalungkot. Bunasa. Makaiko pero makarido. Makakuan sang ginawa ba? Bakit nakakalungkot? Kasi mamamatay, tatanda ka na lang, ganyan pang paniniwala mo. Mamatay ka na lang, ganyan pang paniniwala mo. Napakalaking bala, napakalaking parusa ng Allah Ta'ala na ang tao tatanda siya sa masamang akida o sa batil na akida. Magara ang suot, profesional, attorney, doktol, mayol, gubnol, counselor, pero pagdating sa akida, bagsak. Zero balance. Pagdating sa akida, magluhod sa mga ribulto. Hindi ba? Tignan mo ang mga Nasrani, ang mga Christian, tignan nyo sila. Sikat na sikat, artista na artista, ang gagwapo, K-pop, K-kwan. Pero doon nagasimba sa Buddha. Yung nakangisi na malaki ang tiyan. Doon magsimba. Doon maghingi ng barakat. Akida yun. Akida na yun. Akidatun fasida. Kaya din sa atin ng mga Muslim. Ang Allah Ta'ala kahit saan. Allahu fi kulli makan. Ang Allah nasa kahit saan. Kahit sa puso, nandun daw ang Allah Ta'ala. Kung mamatay ka, na-heart attack din yung kadnan mo. Kaya nandun man sa'yo. Kung uminom ka ng makalasing, uminom din ng alak yung kadnan mo. La hawla wala quwwata illa billah. Yung bang doon ang simula
sabi pa nga ng isa sa mga ahlul ilm, ang simula ng dalal, ta'sisud dalal, simula ng kaligawan, yung klase ng ilmu na yabda bin najwa, simula sa yung tinatawag ng mga tausog na mukali, yung magbubulungan. Karikaw. Ibubulong yung ilmo. Ayaw ko magbaita mato. Secret. Ilmo na secret. Bakit mo yung sekreto? Ang agama Islam, malinaw. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ha? Ang Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sinabi niya sa Rasulullah, nung nagtatago pa sila sa Darul Arqam, Ibni Abil Arqam, anong sabi niya? Ya Rasulullah, alas na alal haq, hindi ba nasa totoo tayo? Bakit hindi tayo lalabas doon at sabihin sa mga tao na ito ang totoong aral? Hindi ba ganun? Na dapat na ating isabihin na ito ang aral ng kitab at ng sunnah. Walang sikreto-sikreto dyan. Sa Quran, walang kailangan na, subay kita magkulambo. Dapat magmiskitiro tayo. Muskitiro tayo muna. Dala ka ng isang muskitiro, isang balde ng tubig, tapos may pintel pen at saka may kartulina. Project ng anak niya yun. Hindi yun para sa Quran. May project ang anak. Ha? Kaya pala mag-gano. Kaya drawing daw yung... So, alam natin itong mga ligaw pala ito lahat ng akida na ito. So, ano ba ang tinatawag na Ahlus Sunnah wal Jamaa? Sino ba itong mga tao na ito? Lahat man kami mag-claim, lahat ng tao, lahat ng Muslim, Ahlus Sunnah kami. Pati ang Shia magsabi din, naniniwala kami sa kitab at sunnah. Ustad, hindi ba sapat na sabihin na lang na akida ng Muslim? Sahih, tama yun. Dahil sabi ng Allah, wasammakum muslimina min qablu wa hada. At kayo ay pinalangalan na naming mga Muslim noon pa at sa panahong ito. Anong ibig sabihin? Bawal ba natin tawagin ang sarili nating Ahlul Hadith o Ahlus Sunnah o Salafi o ikaw ay Sunni? Imbento ba ito? Bid'a ba ito ng gawa na ito, itong term na ito? La! Noong panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatlong klase lang ang tao. Muslim, kafir, munafik. Yun lang ang klase ng tao noon. Meaning, nakikilala ang Muslim kagad kukunti pa lang sila mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabing mga Muslim, ayan na sila, mga sahaba. Pag sinabing kafir, hindi mananampalat. Pag sinabing munafik, nagsyahada-syahada kagaya ni Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, leader ng mga munafikin sa Madina, nag-Muslim para sirain ang Islam, para maging depenetrating agent sa mga Muslimin. So tatlo pa lang sa panahon na yun. Pero nung kalaunan dumating, namatay ang Rasulullah, bago pa namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, at nakhutba ko ito dito, anong sabi ng Rasulullah? Pakinggan ninyo ang hadith na naiulat sa tinakhrij ni Imam Tirmidhi at iba pa sa kanya. Sabi niya, Inna bani Israel iftaraku ala 71 firqah. Ang Banu Israel, ang mga Hudyo, na bahagi o nagkawatak-watak sila sa 71 kagrupo. Fatufarriq o tafarraqa ummati ala fasataftariq o taftariqu ummati ala 73 firqa. Ang umma ko naman 73 kasekta. Kulluha finnar illa wahida. Faqila mal wahida? Qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Sabi ng propeta, 73 magkakawatak-watak ang aking umma. Liban sa isa, lahat lang yun pa impyerno, liban sa isa. Sabi ng mga sahaba, sino itong nag-iisa ito? Ya Rasulullah, sabi niya, yung sumusunod sa pamamaraan ko at ng aking mga sahaba. So sino sila? Yun yung mga taong sumusunod. Ahal ay taifa o firka ng sunnah, tarika ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wal jamaa. Bakit sila tinawag na jamaa? Dahil marami sila? La. Hindi ganon. Al jamaa mawafaq al haq, kama kala Abdullah bin Mas'ud. Ang jamaa na tinatawag yung sumang-ayon sa totoo. Kung tayo dito halimbawa sa Panabo, kayo lang dito, ang sumang-ayon sa totoo, kayo ang Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kung halimbawa kayo lang, lahat doon nagkaligaw-ligaw na halimbawa lang.
Kung ikaw lang sa kaum na yan ang sumang-ayon sa kitab at sa sunna, ikaw ang ahlus sunnah wal jamaah. Yan ang ibig sabihin. Alladhina ijtama'u 'alal haqq. Yaong nagkaisa sila sa paghawak nila sa katotohanan. Kahit pa ang majority ay naligaw. Dahil hindi dalil ang majority. Ang daming Muslim ngayon sa mundo. Nagsasahada araw-araw, bilyon-bilyon. Fastest growing religion in the world, Islam. Masya Allah. Pero ang tanong doon, lahat ba yun nasa tamang akida? Baka mamaya Brilwi. Alam niyo yung Brilwi? Ang mga Brilwi, isang sekta doon sa Pakistan na hindi naniniwala na namatay ang Rasulullah. Kaya kung magsambayang sila, yung imam nandito, yung gitna bakante, kaya nandyan daw ang Nabi sa gitna. Na-imagine mo na napakarami buong Pilipinas, buong mundo, atinan ng Nabi ng sambayang yun. Critical. Brilwi. Brilwi. Ang Sufi pa. Nagsyahada pero sa Sufi napunta. Napanood ko noong mga kailan na nagmaulid doon Nabi sila doon sa Pakistan, kumanta sila, Happy Birthday Rasulullah. May malaking cake. Tapos may mga parang lights. Yun ba? Ikaw na nasa tamang pag-iisip ka na Muslim, hiniram pa yun sa mga kufar na pag-awit-awit ng Happy Birthday Rasulullah. Ikaw na lang mismo, estimatein mo. Ginawa kaya yun ng mga sahaba? Ang mga sahaba, sobrang pagmamahal nila sa Nabi. Halos ayaw nilang, halos si Abu Bakar as-Siddiq, tiniis niya yung scorpio na kumagat sa kanya para lang hindi makagising ang Nabi na nakahiga sa paanan niya. Noong naghijra sila papuntang Madina, bakit hindi niya sinilibrate yan? Bakit hindi siya nagsabing, Eid Milad, Eid Said, Ya Rasulallah? Bakit hindi niya nagawa? Happy birthday Rasulallah. Bakit hindi niya nagawa? Ibig sabihin ba nun, sobra pa tayo magmahal sa Rasulullah kaysa sa mga sahaba? Na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung isang beses, ang isa sa mga junior sa mga sahaba, si Khalid ibn al-Walid, nakasigaw, nakataas lang yung boses niya kay Abdurrahman ibn Auf, isa sa mga asharatul mubashirin bil jannah, isa sa mga tinatawag na 10 binigyan ng Allah Ta'ala ng garantiya ng Jannah dito pa sila sa mundo. Anong sabi niya? Nung napataas yung boses si Khalid bin Walid, sabi niya, La tasubbu ashabi. Huwag mong insultuhin ang mga senior ko na mga sahaba. Samantala, sahabi din si Khalid bin Walid. Walau anna ahadakum anfaka mithla Uhudin dahaban. Kahit pang isa sa inyo ay gumastos ng kahit singtayog ng mountain ng Uhud, yung mga tumagal sa Saudi, nag-Hajj, nag-Umrah, alam niyo ang Uhud, doon sa Madina. Kahit ganun pa kataas, katayog, ang ginto na nasadaka ninyo sa landas ni Allah, hindi nyo matatapatan ang mga sahaba ko, sabi niya. Tapos sasabihin natin na hindi na kapag maulod ang mga sahaba, tapos tayo magmaulod. Mustahil. Impossible. Anong may pidalawang mission impossible, mambu? Sobra ka imposible. Hindi inabot ni Abu Bakar, hindi inabot ni Umar, hindi inabot ni Uthman, ni Ali. Pinakagrabe na sila. Tapos ikaw, 1992, 1967 pinanganak, mas bright ka pa sa kanila. Mas grabe pa yung pagmamahal mo sa Rasulullah kaysa kanila. La. Abadan. Hindi natin maabot kahit sabi ng Rasulullah, nasif kahit 1/2 ng antas ng mga sahaba sa pagmamahal sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal sa agama. So, ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila ang kauna-unahan, sila ang pinaka-model ng Ahlus Sunnah. Hindi kailangan na tawagin silang Ahlus Sunnah sa time nila dahil kilala sila na sila ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Law amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Kung maniniwala sila ya Muhammad tulad ng iman, ng akida ng mga nauna, tunay na sila ay nagabayan. Wa in tawallaw, kung tatalikod sila,
Hindi nila susundin ang pamamaraan mo at ng mga sahaba mo? فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Tunay na nasa kaligawan at nasa kabaluktutan sila. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Sapat na sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanila. Ibig sabihin ng mga humahawak sa hak, sa totoo, sapat sa atin si Allah Ta'ala. Kung iwanan ka man ng relatives mo, dahil hindi ka na sumama sa 40 days ng patay, para ka ng stranger sa kanila, kung i-reject ka na nila dahil hindi ka na sumama sa maulid nila, dahil hindi ka na sumama sa tudjulak sa pursil, alam mo yung tudjulak sa pursil? La ilaha illallah, illunga. Yung mga 1,000 times na mga tasbih. Kahit kung hindi mo na sinunod yon at hindi mo na sinunod yung gaya ng pagpupuasa ng matatanda na mauuna kami kasi mga syarif kami, inapo na mo salip, subay kami makauna. Kumbaga, pinagsabihan mo sila, kinurek mo yon at ayaw na nila sa'yo dahil doon, halos umiyak ka na, tinanggalan ka ng mana ng lahat-lahat. Napakatandaan mo, sapat si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Nakakampi. Hindi mo kailangan ng tao. Hindi mo kailangan ng ilan. Si Ibrahim alayhi salam, nung nanindigan siya sa tauhid, anong ginawa ng mga kapwa niya? Tinapon siya sa manjanik sa pamamagitan ng katapult. Nilagay siya doon. Tinapon siya sa nagliliyab na apoy. Lahat sila doon nagtulong-tulong para masunog si Ibrahim alayhi salam. Pagdating niya doon sa apoy, sinalubong siya ni Jibril. Sabi niya, madatas na. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Jibril, pinadala ko para tulungan ka. Sabi niya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah, sapat sa akin si Allah at pinakamainam, sabi niya, na tagapagtanggol ang Allah Ta'ala. Kumaga kahit ikaw, Jibril, hindi kita kailangan. Kailangan ko ang Allah Ta'ala. At dahil doon sa akida, paniniwala ni Ibrahim sa hak, paghawak na ng totoo sa katotohanan, ang ginawa ni Allah Ta'ala, inutusan ang apoy. Kulna ya nar, sinabi namin, o apoy, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maging banayad at maging malamig ka para kay Ibrahim. Nung dumating na sa doon sa apoy, hindi siya nasusunog. Para siyang nasa beach. Masarap ang feeling. Nasabi ng mga kuno, ano nangyari sa kanya na parang sumasayaw pa doon, hindi na nasunog, hindi na matay. Allah, dahil sa tindi ng kanyang paghawak sa tama niyang akida. Na kung doon tayo, sapat sa atin si Allah Ta'ala. Pero kahit patumalikod ang lahat, kahit ikaw na lang mag-isa, dahil hindi dalil ang majority sa mundo, kahit pang buong mundo, maligaw. Tingnan nyo ngayon, mayroon tayong tinatawag na trending. Diba? Trending na prank, trending na TikTok, trending lahat. Minsan ang trending yun, ang meaning niya parang masama. Yan ang trending ngayon. Pamparam-pampam, yan, trending. Trending yung nagparampampam na nakahijab, trending yung trending. Wala quwwata illa billah. Anong sabi ng Allah Ta'ala patungkol sa trending? Pakinggan ninyo ang ayatan. Nauna pa ang Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Suratul An'am. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung susundin mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga mu'minun, ang karamihan ang trending sa mundo, ang uso sa mundo. Unsa man ka, ano di man kamukuyo gani mo na maning uso karon. Uso. Uso. Tanawa? Ito naman ang uso ngayon. Anong uso ngayon? Ang uso ngayon, yung pagtarawi, mabilis. Alakbar. Amin. Alakbar. Yan. Uso. Ito ang uso ngayon. Magbangka, magtawag ka ng bangay ng uso ngayon, parang kanta. Hindi yung mad niya na pinangalagaan mo, maiksi lang. Kaya ang gusto mo, parang umaawit. Uso. Nambay uso sa guna. Unuti kay uso. Allah Ta'ala ang nagsabi na hindi dapat sundin ang uso. Kasi ang Islam, kahit lumipad pa ang tao sa alapap, kahit mag-traffic pa sa langit, mananatili ang Islam bilang Islam na sinabi sa kitab at sa hadith. Di magbabago.
Abadan. Wala nang pangalawa, pangatlo pa sa Islam. Isa siya. Kitab, hadith, nandoon. Kung paanong sinabuhay ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali, yun ang Islam. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yaqra al-Qur'ana raddan tariyan kama unzil, falyaqra bi qiraati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sino man sabi niya ang nagnanais na kanyang basahin ang Qur'an kagaya ng pagbaba nito sa preskong pagbaba nito, sundin niya ang kira o pamamaraan ni Abdullah ibn Mas'ud. Ibig sabihin, ang example natin at pattern na dapat nating sundin, ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsunod sa mga sahaba, may mga tao na piling sahaba. Ano yung piling sahaba? Magturban ng mga kwan, tapos magkwan, magsuot ng malaking kwan. Kustumbre yan ng Pakistan, ng Yemen, ng Saudi Arabia. Kahit itong pagsusuot ng ganito, kustumbre ng Saudi. Hindi yun ang gusto ng Allah Ta'ala. Ang gusto niya sundin yung example ng mga sahaba. Paano sila? Paano sila sa akida nila? Muhammadur Rasulullah. Walladhina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Allah, ibig sabihin, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga mananampalatayang kasama niya, ano sila? Ashidda'u 'alal kuffar. Pagdating sa mga kuffar, sa mga hindi sumasampalataya kay Allah Ta'ala, mabagsik sila. Yung mga kalaban sa Islam, mabagsik sila. Ashidda'u 'alal kuffar, ruhama, maawain sila sa kapwa Muslim. Makakita sila ng kapwa Muslim, idi ka di si Kuan, tabangan tayo ito, lumon ta sa agama. Baka nang, hindi yan si Kuan. Akida ng mga sahaba, itong piagalong yung sinasabi na pagmamahal at yung awa nila sa kapwa nila mu'min. Ruhama'u bainahum. Mabagsik sila sa gawaing kufur, sa maksiyah. Hanggang sa mayroong naiulat na athar na sinahin ni Imam Tahawi na sinabi ni Ali radhiyallahu ta'ala anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila ahlal kufri wal ma'asi bi wujuhin mukfahirra. Sinabi niya, inutusan kami ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag haharapin namin ang mga nagmamasiya at nagkukufur, yung matapos na sa kanilang nadakwahan, natapos na lahat, andun pa rin sa bid'a nila maksiya, na sila'y salubungin ng mukha na nakasimangot. Hindi uunahan ng salam. Bakit? Dahil tapos mo na silang pinagsabihan patungkol dito at, magbid'a pa rin kami. Kasi kung ikaw ingingiti sa kanila, mag-ikrar ka, parang okay pa rin tayo, kahit nag-bid'a ka, fights. Hindi. Dahil ayaw natin yung bid'a na ginagawa niya. Ayaw natin yung kufur na ginagawa niya, yung maksiya na ginagawa niya. Hindi yung smiling face ka. Sige ka lang smile. Okay yun. Sa kapatid mo sa akida, sa kapatid mo sa sunna, yun ang dapat i-promote mo. Magdawa ka sa kanila sahih. Idawa mo sa kanilang hak. Pero yung pakikisama na kagaya ng ganon, ang utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, salubungin sila sa mukha na nakasimangot. Bakit? Dahil sa kufur, maksiyat, bid'a na kanilang ginagawa. Akida ang nagtulak doon kay Ali radhiyallahu anhu. Inutos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi naniniwala sa mga grupo-grupo, sa mga anumang tarika, kagaya ng Sufi, tarika ng Tijaniya, tarika ng Kuan. Kung nakapunta kayo ng Egypt, nakapunta ng Sudan, nakapunta sa Indonesia, makita ninyo ang mga Sufi, mga mutasawwifa, iba't ibang tarika. Tarika Tijaniya, tarika Kuan. Hindi din yan sila nag-uusap-usap. Sarili-sarili yan sila. Yung Tijaniya, iba yung trabaho nila. Magganon-ganon din sila. May grupo sila. Halimbawa lang hindi naman kayo. Halimbawa kayo. May imam kayo dyan. Magsabi, Allah, Allah, Allah. Yung iba naman dito, ibang grupo naman. Hindi sila mag-combine. Tapos magkuliling, yung mag-ikot-ikot sila, parang sisira ang bulaklak. La ilaha illallah. Gaganon ang gawin nila. Walang ganon ang usul ng Islam.
Walang ganon ang usul ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala. Saan? Ngayon ang tanong, saan kinukuha ng Ahlus Sunnah wal Jamaah? Anong palatandaan nila ng Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para natin malaman. Number 1, ang masdar o yung kanilang pinagkukunan ng akida, ang kitab ni Allah, ang Quran at ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'us salafis salih, ang konsensus ng mga nauna na mga banal na mga grupo. Sino yun? Mula sa mga sahaba, tabi'in at baut tabi'in. Kung mag-aayuno sila sa buwan ng Ramadan, kung paanong nag-aayuno si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, doon sila mag-base. Kung meron silang hindi pagkakaintindihan, hindi sila magsabi na, anong tarika ka ba? Tarika ng kwan. Hindi doon. Kung meron silang hindi pagkakaintindihan, ano bang tama dito? Lagi nilang nilalagay sa harap nilang sinasabi ni Allah Ta'ala sa Surah Ali Imran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sabi ng Allah Ta'ala, kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, nagtanazo kayo, nag-ikhtilaf kayo, ibalik ninyo sa kitab, ibalik sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibalik sa kitab at sa hadith. Doon tayo magkikita. Kung tunay kayo, sabi ng Allah Ta'ala, na naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom, dhalika khair, yun ang pinakamainam, wa ahsanu ta'wila, at pinakamainam na paliwanag. Wala nang mas mainam pa na paliwanag sa kitab at sa sunnah. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, magkunot ba tayo sa Salatul Fajr o hindi? Sabi ni Imam Shafi'i ganito. Anong sabi ni Imam Shafi'i? Idha sahal hadith fahuwa madhabi. Kung correct ang hadith kaysa sa opinion ko, itapon ang opinion ko, sundin ang hadith. Simple. Paano ba? Yung mga nauna kay Imam Shafi'i, si Abu Bakar, si Umar, ang Rasulullah, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, paano ba sila? Nagsasala ng Fajr, nagkukunot ba sila? Araw-araw? Hindi. Hindi sila nagkukunot. Susundin natin sila. Dahil maaaring ang ijtihad ni Imam Shafi'i, ni Ibn Hajar al-Asqalani, ang ijtihad nila, yung pagsisiyasat nilang scholastic, maaaring hindi tumama. Ang tumama ay sinabi ng Allah Ta'ala at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustad, hindi namin maabot yun. Hindi naman kami, mga mujtahid, sahih. Pero kapag may alim, may isang pantas, na sa tuwing magsasalita siya ay may dalil at ang batayan sa kanyang dalil ay ang tamang pag-unawa ng mga salafus salih, yun ang sundin. Hindi ang personalidad ng alim na yun. Ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, pangalawa, ang kanilang batayan, kullu ma warada fil Qur'anil Karim huwa syar'un lil muslimin. Wa kullu masaha an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Lahat na nababanggit sa Quran, naniniwala ang Ahlus Sunnah wal Jamaah na lahat ng nababanggit sa Quran ay batas para sa mga Muslim. Syar'un lil muslimin. Kung Muslim ka pa, hanggat Muslim ka pa, kung binabasa sa iyo ang Quran, ang haram halal sa Quran, huwag kang magagalit. Kasi yun ay kitab mo. Wa ilahukum ilahu wahid. At si Allah Ta'ala ang nag-iisang Panginoon ninyo. At ang kitab ninyo ay ang Quran al-Karim. So maniwala ka kung yan ay sinasabi sa kitab. Pangalawa, lahat naman ng sahih o hasan na hadith na naiulat sa propeta sallallahu alaihi wasallam, yun naman ay wajib nating tanggapin kahit ahad o isa lamang na sahabi ang nagriwaya. Kahit isa lang na sahabi ang nagriwaya. Tayo mga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mga Salafiyun, mga Ahlul Hadith, naniniwala tayo na kahit isang sahabi lang nagriwaya, wajib na tanggapin ang riwaya niya. Ngayon, ano ang marji o pinaka-referensya? Kasi lahat naman nagsasabi na sa kitab at sunnah. Di ba? Kahit imam? Hindi. Sana maging imam siya. Imam na lang din. Kasi mga imam eh. Kahit kaka-imam, ang tinatawag na mga Shia, sabi din nila, ang basis namin, Quran at Hadith. Tignan nyo ba ang mga Shi'atul Rafidah? Mapapansin nyo sila sa Ramadan.
tinapsiran nila ang sinabi ng Allah Ta'ala, wa atimmus siyama ilal layl, at kumplituhin ninyo ang pag-ayuno sa gabi. Hindi sila mag-iiftar hanggat hindi nila makikita muna ang tala maghrib. Alam mo yung tala maghrib? Kaya yan ang pag-identify sa Shia. Ang Shia, pag Ramadan, makinig kayo mabuti ha? Pag nagpupuasa yan, hindi sila mag-iiftar sa paggurub, sa pagbaba ng araw. Tayo nag-iftar tayo, pagbaba ng araw, yung mismong pagbaba niya. Di ba? Yan ang maghrib. Ang Shia, imam, hindi. Kasi ang interpretation nila doon sa Quran, atimmus siyama ilal layl, kailangan gabing-gabi na. Anong palatandaan nila na pumasok na ang gabi? Kapag nakita na nila yung tala maghrib. Yung between ng maghrib, yung tinatawag ng mga scientists na ano ba yan? Mercury ba yan o Venus o ano ba yung nakita nilang na planet na yan? Yung lalabas, after mismo ng pagbaba ng araw at gabi na, kapag lumabas yan, saka sila magbuka. Kasi sa kanilang tafsir, atimmus siyama ilal layl. Gabi. Interpretation nila. Yun ba ang pagkaintindi ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Malayong malayo. Kahit pa sa tafsir ni Ali radiyallahu anhu o sa ginawa ni Ali, wala. Sinasamba nila si Ali. Sinasabi nila na dapat ang propeta si Ali, hindi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi nila sinusunod kung paanong paraan ng pagpuasa mismo ni Ali. Yan ang question mark sa mga Shia. Na, ang marji o ang referensya natin sa pagfaham, pag-unawa sa kitab at sa sunnah, yun ang dapat nating tignan. Ano ba ang tamang pag-unawa sa kitab at sa hadith? Sakto na pag-unawa sa kitab at sa hadith. Kasi mayroon ding pag-unawa ang matatanda natin, kutiba alaikumus siyam, siyam na araw lang mag-ayuno. 3 sa unahan, tumbok adi sa kuwan, sa tunga-tunga, tumbok kuman na to sa katapusan. 3, 6, 9. Kutiba alaikumus siyam. Siyam kalaw. Long pa ng mga katigadong kanami sa Tagasog, bangman ang tinggilan pitra. Ibig sabihin, kahit isang araw ka lang daw mag-ayuno sa Ramadan, at least merong naabay ka katukuran ng imong fitra ba? Kung magsakatul fitr daw ko, nasa basihanan, nasa katumban ba? Meron siyang tawag dito yung maaapakan. Kasi aakyat daw yan sa langit eh. So, may apakan siya. Kung wala kang kahit isang puwasa, wala sa maapakan. Faham nila yan. Yan ba ang pag-unawa ng mga sahaba sa kutiba alaikumus siyam? Hindi. Kasi ang siyam doon, pag-aayuno. Jam'us sawm. Plural ng sawm, ng pag-aayuno. Now, paano natin maintindihan kung walang marji o referensya? Paano daw ang Ahlus Sunnah wal Jamaa bumabalik sila al-marji' fi fahmi al-kitabi was sunnah wan nusus allati tubayyinuha wa fahmu as-salafi as-salih wa man sara ala nahjihim o ala manhajihim. Ang marji' ang referensya sa pag-unawa sa Quran at sa Hadith, hindi sarili mong unawa. Hindi sarili mong unawa. Kasi kung sarili mong unawa, marami ngayon. May mga masisipag tayong mga kapatid tabiha na mga balik Islam na magaling mag-research. Mag-research. Hindi na magtanong sa ulama. Kaya alim din siya. Kaya meron na siyang interpretation ng Quran Al-Karim sa English. Alhamdulillah. Meron ng mga dalubhasa sa kanila. Pero ang problema, mag-interpret ng sarili. May namit ako noon na sabi niya, ang tarawih pwede ng English. No. Tingnan nyo. Pwede English. Paano ang tarawih mo? Allah is the greatest. Sabi ko, paano? Bakit ayaw mo ng Arabic? Sabi niya, yung pagsasabi na Arabic lang ang kuwan yan, that is tantamount to nationalism or tribalism. Sabi nga gano'n. Nadi-discriminate. Ang Quran naman, ang Islam is a universal religion. Sabi ko, sino nagturo sa'yo yan? Sarili niya. Hadahullah. Kung buhay pa siya, gabayan siya ni Allah Ta'ala. Magsambayang siya, Allah is the greatest. Siguro, nahirapan na siya sa Arabic. Nang sinabi daw ng Allah, ang isa pa sa katwiran nila, ang Quran, sinabi ng Allah Ta'ala, وَيَسَّرْنَا لَهُ الذِّكْرَ. Ibig sabihin, pinadali namin sa kanya ang paalala, ang Quran. فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ.
Meron bang magpapaalala? Oh, yassar na. Ustad, yassar na daw, pinadali. And we made it easy for him. Ang Quran. Kaya easy lang dapat. Pwede English. Sambayang niya English. Hindi tanggap yun. Na paano na magbang siya? Allah is the greatest. Allah is the greatest. I bear witness there is no other God but Allah. Na yan ang nangyari sa isang sekta sa Amerika na pinangalan ng Nation of Islam. Alam niyo ba yung grupo na yan, NOI? Karamihan dyan mga itim. Ang Nation of Islam tinatag nitong sina Elijah Muhammad na nag-claim na siya daw ang propeta, na siya daw si Propeta Muhammad na namatay at binangon uli para iligtas daw yung mga itim, yung mga black. Alam niyo, sa dami ng sekta na nagkiklaim na sila ay sa Islam, wallahi, sasakit ang ulo ninyo kung titignan ninyo sila. Lahat, bawat isa may sariling kwan. Si Malcolm X, kung naalala niyo yung story ni Malcolm X, dati siyang defender ng Nation of Islam. Nagbalik Islam siya ng totoo nung nakapag-Hajj siya. Kasi pag-alaman niya, hindi pala totoo na ang Allah Ta'ala pabor lang sa maitim. Kasi nakita niya sa Hajj, may puti, may itim, may brown. Magkakasama sila nagsusujud. Sabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Niluko ako nung propeta ko noon, yung Elijah Muhammad na yun. Kaya ang ginawa sa kanya, pinapatay siya ng grupo ng Nation of Islam. Mga grupo yan, Ahmadiyya sa India. Ang grupo ng Ahmadiyya, hindi sila naniniwala na ang propeta ang final na propeta. Delikado masyado ito na klase ng sekta. Kung hindi ako nagkamali, may natayo sila sa may Pandamisolo na masjid ng Ahmadiyya, pero hindi din nag-succeed. Ang pinaniniwalaan nila, bakit sila tinawag na Ahmadiyya? Pinaniniwalaan nila na leader o propeta si Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad. Ano ang kanyang katwiran? Dahil sabi daw ng Allah Ta'ala sa Quran, anong sinabi ng Allah Ta'ala sa suratu Saf? Pagkatapos doon pagbanggit kay Musa, wa idh qala Isa, ya qaumi, li bani Israila ya qaumi, inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. At alalahanin mo ya Muhammad nung sinabi ni Isa alayhi salam sa Bani Israel, ako ay propeta ng Allah Ta'ala sa inyo na may daladalang mabuting balita, na balitang nagpapatunay sa naunang kapahayagan sa akin ang Taurat at nagbibigay ng mabuting balita ng pagdating ng propeta pagkatapos ko ang pangalan niya ay si Ahmad. Sabi na hindi Muhammad. So, ang propeta talaga si Ahmad. Tayo Ahlus Sunnah, naniniwala tayo, ang pangalang Ahmad sa Quran, isa sa mga pangalan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami siyang pangalan. Ahmad, Mustafa, Mujtaba, ano pa ba? Ang pangalan niya, tinawag siyang Sadiqul Amin, Sadiqul Masduq. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marami siyang pangalan. Para sa kanya yun. Bakit nila na-interpret na siya daw? Ang depensa ng Ahmadiyya, dahil ang pangalan ng leader namin si Mirza Ghulam Ahmad. Miyata di nga ki. Mirza Ghulam Ahmad. Tapos ang paniniwala nila doon, bakit? Paano si Propeta Muhammad? Hindi siya khatamun nabiyin. Ang khatam ibig sabihin, selyo. Ang totoo daw, khatim. Ano yung khatim? Sing-sing siya ng mga propeta. Tingnan nyo. Paano magligaw ang tao? Kunting diferensya. Khatam, khatim. Khatim means sing-sing, ring. Kaya sabi nila, hindi yan khatim, ay khatam. Khatim. Tingnan nyo ang pangliligaw ng mga Ahmadiyya. Ano pa ang mga grupo? Napakarami nila. Na kapag in-interpret nila, sabi nila, kitab at sunnah din, pero iba ang ta'wil nila. Iba ang kanilang pagsasabi. Sabi ng Allah Ta'ala, bigyan ko kayo ng sample, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa ibabaw ng kanyang arsh, nag-istiwa siya sa kanyang arsh. Sabi ng mga ahlul kalam, Mu'tazila, Asyaira, Maturidiyah, kahara. Ibig sabihin kahara, ang Allah Ta'ala, sumakapangyarihan sa kanyang arsh. Hindi.
Ang sabi ng mga mufassirun, irtafa'a. Ibig sabihin, tumaas si Allah subhanahu wa ta'ala sa ibabaw ng arsh. At hindi tayo, wanumirruha kama ja'at, kung ano yung aya patungkol sa sifat ng Allah ta'ala, naniniwala tayo na ganun na yun. Hindi natin i-interpret na, baka kasi mamaya pag sinabi mong nasa ibabaw ang Allah ta'ala ng arsh, baka mamaya mag-isip ang tao, may hagdan ba yun? Umakyat ba siya? Lumipad ba siya? Napakalikot naman ang isipan mo. Sinabi ng Quran, sami'na wa ata'na, narinig, sumunod tayo. Yun na yun. Huwag mo nang imaginin pa ang Allah Ta'ala, baka may eroplano sinakyan, baka sumakay sa clouds. Hindi na yun, hindi ka na mutalab doon. Hindi na wajib sa'yo na hanapin o kalukutin pa yun. Bakit? Dahil ang mga nauna sa atin, ganito ang pananaw nila. Sa aya na ito, naniniwala sila ng totoo. Akida nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa ibabaw ng kanyang arsh, bainun an khalqihi, malayo sa kanyang mga nilikha. Wa huwa ma'ana, kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kaalaman niya, hindi ng sarili niya. Ginigaya ng paniniwala ng mga Sufi nang sinabi ng Allah ta'ala sa Quran, kasi nagdadalil din sila ng aya. Ang mga Sufi, mga Shia, mga Ashaira, nagdadalil din ng aya. Baka maligaw kayo. Baka malinlang kayo. Ma-scam nila kayo. I-scam nila kayo. Expectation versus reality. Pag sinabi sa iyo ng Sufi, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Miyamagad siya kanyo misan kamuhauno. Sumasama siya sa inyo kahit saan kayo. Ibig sabihin ng Allah Ta'ala, everywhere. Yan ang sinasabi, paniniwala ng mga Katoliko yan, God is omnipresent. Basahin nyo sa Catechism of the Catholic Faith. Ang Diyos daw kahit saan nakikita. Kahit sa basurahan, kahit sa CR, andan daw ang Diyos. Ang mga Hindus, ganun din. Kaya magsasabi ang mga Hindu, namaste. Alam niyo yung namaste? Ibig sabihin nun, nirerespeto ko ang Diyos na nasa iyo. At ganun din ang Diyos na nasa akin. Para din pagsasabi niyan, ang Ginoo maana kanimo, maana usab kanimo. Ang tubag sa bugoy, pagsulo. Di ba? Anong ibig sabihin ng huwa ma'akum ayna ma kuntum? Paano mo depensahan yun? Imam, kung tatanungin ka ng mga magkatikadong na mga ilmo, hindi kayo lagi ang ayatan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala agad duwain. Iyan yang Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Correct yang katikadong ningaon. Correct si umpuko. Yang mga ulama namang kabago, yan yang yagada ng bala adis ang kanatong banwa. Kay piga bago nilang, piga idisdan nila niyang bena. Pagkabus mong mamauman. Ano yung bena sini? Kaya gakwan ng ayatan, nagadalil. Huwa ma'akum ayna ma kuntum. Sumuno na yung maiya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-agad ka nato ng Allah ta'ala, yung pagsama sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumasama ba siya? Bidatihi la. Hasan lillah. Laysa kamithlihi shay, wa huwas samiul basir. Yan lagi ang timbangan pagdating sa sifat ng Allah ta'ala, wala siyang katulad at siyang nakakarinig, nakakita sa lahat. So pag sinabi niya, huwa ma'akum ayna ma kuntum, ibig sabihin nun ng ilmu niya. Alam niya kahit saan tayo. Dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kay Musa at kay Harun, nung pinadala sila, inni ma'akuma asma'u wa ara. Allahu Akbar. Sabi ni Sheikhul Albani, hadhil ayah tufassiru nafsaha. Itong aya na ito, ini-explain niya ang sarili niya. Nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Harun at kay Musa, idhaba, pumunta na kayo kay Firaun, magda'wa kayo sa kanya. Inni ma'akuma, kasama niyo ako. Sarili niya? La. Asma'u wa ara. Naririnig ko kayo at nakikita. Yun pala yung maiya ng Allah Ta'ala. Yun pala yung pagsama ng Allah Ta'ala. Hindi yung, andyan din siya sa iyo, andyan din siya sa akin, andyan din sa lahat. Ibig sabihin, Tuhan na yung lahat. Kaya yung mga matatanda sa amin noon, meron silang paniniwala,
bang mo kasambungan lang niyan tigum-tigumin ni sumujud ako kay mo. Yan ang paniniwala matatanda sa amin. Kung masagot mo ito, apabila lang nan, matubag mo yan kanak usip, masujud ako kamo. Na nga, kayang paratyaya na ningaon, yung paniniwala niya, andyan din yung kadnan sa iyo. Al-iyadu billah. So kung mamatay sa heart attack, patay sa heart attack yung kadnan niya. Yan ang paniniwala ng mga mutasawwifa. Akida yun. Kaya, ang mga Ahlus Sunnah wal Jamaa bumabase sa pagfaham ng Salafus Salih. Paano ba ininterpret? Paano ba ang pagsambayang ni na Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman? Meron ba tayong mababasa? Meron. Ayan o, magbasa ka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kailangan lang natin aralin. Huwag na tayong gusto pa natin na kakaiba tayo para masikat. Huwag. Bahala na hindi ka kilala sa mundo basta't kilala ka nandun sa taas ng arsh. Andin mo yung sikat ka dito. Sikat tsupoy ka dito. Pinapalakpakan ka ng tao. Gustong-gusto ng tao. Yan, kaya lagi ang speaker na madyaw ka namin. Pero pag doon, pagharap sa Allah Ta'ala, hindi ka kilala. Hindi ka pansinin. Bakit? Dahil sumusuway ka sa Kanya. Nag-iftira ka. Nasa akida ka na hindi tama. Nag-iimbento ka pa pagdating sa Islam. Na ang huli, kasi alam ko may mga tanong, huli, baka maabutan tayo ng sahur. Tandaan niyo yung mga sinabi ko ng usul ng Ahlus Sunnah. Una, kitab was sunnah. Bumabase siya sa kitab at sunnah, sa ijma ng salaf. At ang pagfaham nito, faham ng salafus salih, hindi yung sarili nila, hindi yung high-tech. Hindi yung high-tech na interpretation. Usulud dini kulluha kad bayyanaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala ang Ahlus Sunnah wal Jamaa na ang mga fundamentals o mga basihan, yung mga basihan ng ating din, lahat ng yan sinabi na ng propeta, walang zikreto. Hindi kagaya ng mga Shia, naniniwala sila na, meron pa talaga yung secret ba? Bakit? Ang problema, hinarang ni Umar. Yan yung pegalawang na agama ng chismuso. Agamasagaw ng chismuso. Na nga, maghinang kang, astagfirullahaladzim, inangan mo pa ng issue na ipapayag na ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos-ubos. Kaya sa binawi, kinuha na ng Allah Ta'ala kasi tapos na yung mission niya. Nasabi niya na. Tapos yun, itutuhma mo siya. Meron pa talagang sikreto, hinarang ni Umar. Astagad, sino na Umar yung piyagalawang mo? Hindi pa katigaman kung si Umar na taga-adi o taga-adto ka namin. Usuluddin. Kad bayanaha kulluha sallallahu alaihi wasallam, falaysa li ahadin tahta ay sitar, aw yahduth shay'an fid din za'iman annahu minhu. Big sabihin, walang sino man na makaklaim sa kahit saan pang veil yan o anong talukbong dyan na anumang na magkiklaim na ginawa ng Nabi, sinabi ng Nabi pero hindi totoo, walang batayan. O sabihin niya na hindi ito naabot ng Nabi pero ginawa natin. Kaya tigin na bid'atun hasana, madyaw na bid'ah. Uno yan magasayaw-sayaw. At to siyang pagpegalong na pag-celebrate sang kapanganakan. O hindi kaya ayaw da pagto sang mga ulama sang pagtanaw ng buwan sang Ramadan. Adida kita sang kanatun kalendaryo ni umpu sang naptaningawon. Si Arbaina, si Isnira. Biadto, kaya tan yan? Alam niyo ba yan sa mga tausog? Sa amin? Galing yan sa amin. Galing yan sa amin. Yung takwim, paano malaman daw na ngayong buwan na ito, buwan ng Ramadan sa 13? Meron yan. Si Isnira. Mga babae ang pangalan ng mga araw. Yung Ithnin ba? Ithnain. Isnira, si Sulasiya, at si Arbaina. No. Nakakatakot yan. Yan ang ilmo ng mukali, yung mga matatanda namin. Ganon din namana sa inyo kasi galing sa Malaysia, sa Indonesia, sa mga Republic of Bid'ah. Yan galing ng mga lugar. Na yan ang ginagawa. Hindi ba? Di, makinig tayo. Anong interpretation nila? Banglaw niya nagtapil myo na naalaw niya Isnira. Ahadiya, ahad. Pagubos daw niya Isnira. Pagubos daw niya Sulasiya. Iwan lang niya Arbaina. Katantuhan tod magbalik na isab sa madtukan ahadiya ang pasalumaksukan kamsiniya. Naintindihan niyo? Isa na ko, hindi ko naintindihan. Kahit ako.
Sabi niya, ang pagbibilang daw nila magsimula kay Sunday. Of course naman. Sino naman magsimula sa Monday? Magbilang siya kay Sunday, tapos si Monday, tapos si Tuesday, tapos si Thursday, tapos si Wednesday. Pag dumating kay Wednesday at patay pa rin, hindi pa umano ang buwan, ibig sabihin kailangan babalik yung bilangan natin muna kay Sunday, tapos mag-jump tayo kay Thursday. Hindi ko naintindihan. Wallahi, napakahirap ng ilmo na ganyan. Amo yan yan ang ilmo na wala sa kitab at sa hadith. Pagpapahirap sa sarili. Kaya babalikan ko ang usul ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, Kitabullah wa Sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijma'u salafis salih. Manhajus salafis salih. Bakit hindi sinama ang qiyas? Kasi akida, hindi pwedeng isama ang qiyas sa akida. Ang qiyas doon sa fiqh, sa sharia. Pero pagdating sa akida, hindi kasama doon ang qiyas. Kaya mag-ingat tayo sa qiyas-qiyas, meron dito sa atin, kung maubusan na siya ng dalil sa kitab at sa hadith, na ang kwento niya na patungkol sa rabbit. Lalo na buwan ng Ramadan. Aunlong niya hambok pilandok sa tusog yan. Mayroong isang rabbit. Nag-usap sila, sabi niya, ng palaka. La hawla wala quwwata. Para akong nagbabasa, nung nakikinig ako, para akong nagbabasa ng Salaginto at saka Alitaptap. Yung sa panahon ng elementary, nung nakaabot sa generation ko, di ba merong binibigay ang teacher natin sa Salaginto, Alitaptap? Andun yung kwento, si Kuniho at si Pagong. Yan naman. Paano mo pinagsalita yan? Ang Quran malinaw. Yung hindi mukallaf, yung hindi binigyan ng Allah Ta'ala ng batas, obligasyon, hindi yan magsasalita. Pero hintayin mo, darating yung panahon, magsalita yan. Meaning malapit ang Yawmul Qiyamah na yan. Pero pag ikikwento mo, nagkita, sabi niya, si Scorpion, nag-usap sila ni Palaka. Sabi ni Palaka, ando isa, makaulong na kaulong niya, tangangang, kawawa ka na, Scorpion, bakit hindi ka makapunta dito sa tubig? Hawla wala quwwata illa billah. Anong klaseng pag-agama yan? Saan yan nakuha? Meron ba yan sa panahon ng mga salafus salih? Kahit siguro si Imam Shafi'i, sa sobrang matalino na si Imam Shafi'i, hindi niya naabot yung nag-uusap yung Scorpio at saka yung Palaka. Wala. Ibig sabihin doon, malinaw pa lang na wala talaga sa kitab at sa hadith. Kaya kabilang sa pagiging tunay na Muslim, ang huwag kang magsalita ng bagay na walang batayan sa Quran at sa Sunnah. So ngayon, ipasok natin itong akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa dito sa pag-aayuno natin. Bilang mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, naniniwala tayo sa kitab at sa Sunnah, naniniwala din tayo na dito sa mundo hindi natin makikita ang Allah, pero sa kabilang buhay makikita natin siya. Allahumma amin. Ang mga Mu'tazila, yung mga ligaw na sekta ng Ahlul Kalam, mga Asy'ariyah, hindi sila naniniwala na makikita ang Allah Ta'ala dito at sa kabilang buhay. Ang aya na ginamit nila, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Naabot siya ng mga paningin at hindi siya naabot ng mga paningin, naabot niya ang mga paningin. So paniniwala ng mga Mu'tazila at ng mga Ilmul Kalam na sabi nila hindi makikita ang Allah Ta'ala. Samantalang Ahlus Sunnah, ru'yatullah fil akhirah, ru'yatul mu'min. Ang pagtingin ng mu'min sa Allah Ta'ala sa akhirah, totoo. Mangyayari. Bakit? Dahil tunay ito na mangyayari. Naniniwala tayo na mangyayari. May mga hadith na nagsasabing totoong makikita natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binigyan tayo ng Allah Ta'ala, mga nag-aayuno, ng dalawang kasiyahan dito sa ating pag-aayuno. Kaya dapat yung pag-aayuno natin, seryosohin natin. Diyan makikita ang tanda ng tamang akida kung inaayos mo yung pag-aayuno mo. When you fast, idha sumta, kung mag-aayuno ka, makikita sa iyo ang tamang akida sa pag-ingat mo sa ayuno mo. Kung may experience mo daw itong dalawang kasiyahan na ito, ano yun? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan. Mayroon, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalawang kaligayahan ang nag-aayuno. Allah. Nag-aayuno na Sufi, nag-aayuno na Shi'i, nag-aayuno na Mu'tazili. Yung nag-aayuno na tunay na Muslim, ang Sunni.
ang Ahlus Sunnah. Ibibigay ng Allah Ta'ala sa kanyang dalawang kaligayahan. Ano yun? Yafrahu inda fitrihi. Pag siya ay magtapos na, magbuka na, masaya siya. Bakit? Kasi nasagawa niya ang utos ng Allah Ta'ala. Masaya ka nun. Gutom ka, uhaw ka. Bakit iba yung kasiyahan na nararamdaman mo? Dahil sa pag-iftar mo, dahil nasunod mo ang gusto ng Allah. Natapos mo, na-fulfill mo. May tumanina, mayroong raha, mayroong tinatawag na kapanatagan. Resulta yan ng magandang akida. Pangalawa, farhatun inda liqa'i rabbihi bisawmihi. Allah. Yaong tinatawag na saya, na tuwa, na mararamdaman mo kapag nagtagpo na kayo, nagbak na kamo, nagkita na kayo ng Allah Ta'ala na dala-dala mo yung ayuno mo. Allahu Akbar. Bisawmihi. Dala mo yung ayuno mo doon sa Allah Ta'ala. Ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya, sabi niya, ara'aytum, sabi niya, al-qamara laylat al-badar. Nakita niyo ba, sabi niya, ang qamar, ang moon, in its full shape, sa gabi, sabi niya, na napaka dilim at maliwanag lang yung buwan. Hal yadhurrukum fi ru'yatihi shay? Kumbaga, may napinsala ba kayo sa pagtingin? Meron bang nakaharang? Nahirapan ba kayo sa pagtingin? Sabi nila, la ya Rasulullah. Sabi niya, fakadhalika tasatarawna rabbakum. Ganun din makikita ninyo ang mukha ng Allah Ta'ala sa yaumul qiyamah, sabi niya. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, kapag pumasok na daw ang mga tao ng paraiso, nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min haula, Allahumma amin. Sana'y makabilang tayo doon sa mga ahlul jannah. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, kapag pumasok na mga ahlul jannah sa jannah, tatanungin sila ng Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, o mga ahlul jannah, mga sumunod, nagtiis sa sunnah ko nung nandun sa mundo, nagtiis sa tamang akida kahit kutsahin pa ng lahat, tawagin na Wahabi, tawagin na mga ano-ano, tawagin na extreme, tawagin na mga teroristo, ano-ano pa dyan. Atashtahuna gayra hadihi kulliha. Meron pa ba kayong hihilingin maliban pa sa lahat ng tinatamasa ninyo sa paraiso ngayon? Yaquluna ya Rab, ya Rabbana, alam tuzahzihana minan nar. O Panginoon namin, di ba niligtas mo na kami sa impyerno? Wa adkhaltana al-jannah, at pinasok mo na kami sa paraiso. Ano pang hilingin namin, ya Allah? Allah. Thumma yuzilu Allahu al-hijab alladhi bainahu wa baina ibadihi. At aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takip sa pagitan ng kanyang mukha at ng kanyang mga alipin sa Jannah. Wasayanzuruna ila wajhihi, at makikita ng mga ahlul Jannah ang mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang riwaya magsasabi ang mga ahlul Jannah, Ya Rabbana, subhanak, perfecto kaya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik, hindi ka pa namin nasamba ng pagsamba na nararapat sa iyong kalwalhatian. Allah. Yan ang pinaniniwalaan natin ng mga Ahlus Sunnah. Hindi natin nakikita ang Panginoon na sinasamba natin dito. Wallah, hindi natin nakikita si Allah subhanahu wa ta'ala na dahil sa Kanya, dahil sa utos Niya, kaya natin iniiwan ng pag-inom, ang pagkain, iniiwasan natin ang mga muharramat, ang mga bida, iniiwasan natin, inaaral natin ang maigi ang ating reliyon. At doon ang bonus na ibibigay niya ay makikita siya ng kanyang mga alipin. Yan ang sinabi ni Allah Ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Yung mga pinag-inam nila ang kanilang mabuting gawa at binigyan pa sila ng ziyada ng bonus ni Allah Ta'ala. Maging mukhlis lamang tayo sa ating ibadat at sumunod lamang tayo sa gusto ni Allah sa kitab at sa hadith. Ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang makita natin siya doon sa Jannah na kanyang pinangako.
Wabillahi taufiq wal hidayah was sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sukran sang kanatan mayo alim na igaatag ng induwan sini na gabi pantag sang akida barasan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala.